nations with one voice. From east to west and north to south we'll go. Every heart will meet the one they need to know. That Jesus saves, He heals and sets us free. One message, one truth, one
Tayo po ay manalangin. Amin pong mahal na Diyos, ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Muli Panginoon, kami po ay lubos nagpapasalamat sa umaga pong ito. Kami po ay inyo pong ginising, karoon po ng kapahingahan, at binigyan po ng panibagong buhay. Panginoon, sa umagang ito, amin pong dalangin na samahan po kami ng banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral. Palain po Panginoon ang amin pong mga internet connections. Palain din po ang amin pong mga participants na mangunguna sa amin pong morning devotional. At kami po Panginoon ay makinabang sa inyo pong mga salita at patuloy na magbigay po sa amin ng inspirasyon habang kami po ay naghihintay sa inyo pong pangalawang pagparito. Ito po aming dalangin pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, so happy God first morning po mga kapatid. We got this morning. To God first morning. Ayan, is a brand new day. Salamat po at tayo po ay nandito muli sa atin pong daily spiritual empowerment at atin pong binabati ang lahat po ng ating pong mga kapatid na nandito po sa atin pong platform at ganoon sa ating pong Facebook Live at sa ating pong YouTube channel. So ang atin pong morning devotional sa umagang ito ay pangunahan po ng sumusunod ang inyo pong host at opening prayer po si Pastor James. Ayan, so ang atin pong Bible reading ngayong umaga ay pangunahan po ni Sister Diana Flores na sa Job 27 na po tayo. At reflections po ng atin pong dalawang pastor, Pastor Nelvin Alabanza at Pastor Jomer Clerigo. Ayan, and then sa atin pong Jesus Wins reading and reflection, paunahan po tayo ni Sister Lulit Siscon. And then sa atin pong stewardship, counsels of stewardship, reading The Peril of Covetousness, paunahan po tayo ni Pastor Jerry Estabilio. At kakaroon po tayo mamaya ng ating Acts Prayer na paunahan po ni Pastor Nelvin at Pastor Jomer Clerigo. Ayan. So tayo po ay dumako na po sa atin pong Bible reading. Atin pong hilingin si Sister Diana Flores para po sa atin pong Bible reading. Sister Diana. Good morning po. Morning. Yun po. Happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Para po sa ating Bible reading, ito po ay matatagpuan sa Job chapter 27 at babasahin po natin ito sa wikang Tagalog. Sinasabi, ipinaliwanag ni Job ang bahagi ng masama. Muling tumugon si Job, isinusumpa ko sa Diyos na sa aking nagkait ng katarungan, sa makapangyarihang Diyos na nagdulot sa akin ng kapaitan. Habang mayroon akong hininga na ang Diyos ang nagbigay, ang labi ko'y walang bibigkasing kasinungalingan. Ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. Hindi ko matatanggap na kayo ang may katuwiran. Igigiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Hindi ko isusuko ang aking katuwiran. Budhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Parusahan nawa ang lahat ng sa aking lumalapastangan. Ituring nawa silang lahat na makasalanan. Ang makasalanay, mayroon pa bang pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya? Pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang panawagan? Ito kaya ay mananalig sa makapangyarihan at sa lahat ng araw, Diyos ay tatawagan. Ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sasabihin at aking ihahayag ang nais niyang gawin. Ang lahat ng ito'y inyo namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y pawang walang kabuluhan. Ang sagot ni Zophar, sa masama ay ganito ang inihanda ng Diyos.
Sa mararahas ay ito ang parusang ibubuhos. Magkakaanak sila ng marami, ngunit mamamatay sa digmaan. Ang kanilang mga anak, gutom ang mararanasan. Ang matitirang buhay, sa salot mamamatay, ngunit kanilang mga biyuda, hindi sila tatangisan. Kahit sila'y makaipon ng malaking kayamanan, o kaya'y magkaroon ng maraming kasuotan. Isa man sa mga iyon ay di niya papakinabangan. Mapupunta sa matuwid ang lahat niyang kayamanan. Sapot lamang ng gagamba ang katulad ng kanyang bahay, parang kubo lamang ng mga aliping bantay. Matutulog ang mayaman, ngunit hanggang doon na lang. Pagmulat ng kanyang mata, ari-arian niya ay wala na. Mga kasawian ay parang bahang darating, tatangayin ng ipo-ipo pagsapit ng dilim. Matinding hanging silangan, sa kanya ay tatangay, tuluyan siyang mawawala at di na makikita. Patuloy siyang babayuhin ng walang pakundangan. Ang kapangyarihan nito'y sisikapin niyang matakasan. Sa bandang huli, hangin at pagkatong masama, tuluyan na mga kapatid. Amen. Thank you, Sister Diana, sa pangunguna sa ating Bible reading. So ngayon po, tayo po ay bibigyan po ng reflection ng dala po nating pastor. Unahin po natin si Pastor Jomar Clerigo. Pastor Jomar. Happy God First Morning po mga minamahal pong mga kapatid. Ako po yata yung pangalawang reflector, Pastor. Yeah, Pastor Nelvin. Pastor Nelvin pala mauna. Sige, unahin natin si Pastor Nelvin. Good morning po. Thank you. Ako pala. Sige. Ito pong Job 27, maikli lang ano. Ito po'y kita ko dito yung sagot ni Job. Talagang matalinghaga yung mga kanyang mga sinasabi. At para bagang nakikita natin dito yung huling pagdaw dito yung depensa ni Job para sa kanyang sarili. Dahil nga yung kanyang mga kaibigan, imbis na makiramay sa kanya, ay para siyang inuhusgahan. At isa sa nakita ko dito na bagamat siya nasasaktan at parang pinagbagsakan ng langit at ng lupa ang kanyang buhay. Sabi niya sa verse 5, "Malayo nawa sa akin, aking kayo'y ariin kong ganap. Hanggang sa ako'y mamatay, ay hindi ko aalisin sa akin ang aking pagtatapat. Ang aking katuwiran ay aking pinanghawakan at hindi ko bibitawan. Hindi ako aalipustahin ng aking puso habang ako'y buhay." So dito sinasabi niya na tapat siya sa Panginoong Diyos at hindi siya nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Kumbag, tawag dito? Hindi niya inaamin dahil hindi naman talaga yun ang totoo sa mga sinabi ng kanyang mga kaibigan na kaya siya namatayan ng mga anak, kaya siya nawalan ng mga ari-arian dahil sobrang sama niya dahil ito'y nagawa niya sa Panginoong Diyos. Sinasabi niya na tapat siya sa Panginoong Diyos at sabi dito hanggang ngayon ay hindi siya nawawalan ng pag-asa. So dito po mga kapatid, ito yung mga nangyaring depensa. Bagamat dito nakita rin natin sa dulo ay parang nag-reply din yung kanyang kaibigan. Patama sa kanya, talinaga din eh. Yung mga anak ay mamamatay. So talagang malungkot ka na nga ay talagang ibinibuin ka pa na parang gusto kang paaminin na
ikaw ay nagkasala kaya ka dito dapat humingi ka ng tawad. Although lahat tayo makasalanan, pero hindi yun ang nararapat kapag nakikiramay tayo sa isang taong namatayan. Pero dito nakita ko na si Job, bagamat ganun yung kanyang karanasan, ay makikita natin na siya lingkod ng ating Panginoong Diyos at pinupuri niya ang ating tagapagligtas. Sabi dito, sapagkat ano ang pag-asa ng libanan, bagaman siya'y makikinabang sa kanya, pagka kinuha ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Dibindig ba ng Diyos ang kanyang iyak pagka ang kabagabagan ay dumating sa kanya? So dito totoo yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang buhay ay napakaikli lamang. Kaya kailangan ipapuri natin ito sa ating Panginoon Diyos. So si Job sa kanyang talinghagan na ito, nakita ko na itinaas niya ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya ang buhay na ibinigay ng Panginoong Diyos ay nasa kanyang ilong hanggang sa panahon na ito, at yun ang kanyang pinapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Bagamat nawalan siya ng anak, nawalan siya ng mga ari-arian, buhay siya na pinapapurihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa din sa 11, aking tuturuan kayo ng tungkol sa kamay ng Diyos. Ang nasa kapangyarihan sa lahat ay hindi ko ililihim. So, sa ating po pagbabasahan nitong Job 27, bagamat sobrang talagang matalinghaga, isa lang yung pumasok sa aking isip pagkatapos na ating pong basahin ito, na anuman ang sitwasyon ng ating pong buhay, ay patuloy nating ibalik ang papuri sa ating Panginoon Diyos. Bagamat maraming karanasan na parang ang daming mga problema na dumarating, at ito, kay Job, hindi lang basta problema ito eh. Hindi lang ito bastang pagsubok. Pag tayo ang nakaranas sa kalagayan niya, ay baka talagang sumuko na tayo at wala tayong masabing kahit anumang papuri sa Panginoon Diyos kapag tayo ang nakaranas nito. Biruto kabuhayan mo tapos mga anak mo ay nawala. Kapag tayo ang lumagay sa panahon ni Job nito, hindi natin kayang gumawa ng talinghaga katulad dito ni Job. At yung mga katotohanan pa na yung mga kaibigan ay talagang ginajudge siya. So, ibang klase itong si Job na talagang yung relasyon niya sa Panginoon ay talagang matatag, malalim, at pinangahawakan niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya, hanggang ngayon, ako'y nagtatapat sa Panginoon Diyos. So, sa buhay natin, ganyan talaga dapat ang mangyari. Magtapat sa Panginoon Diyos kahit ano ang nararanasan. Kahit hindi natin naintindihan bakit nangyari ito sa atin, magtapat tayo sa ating Panginoon. At kahit para bagang wala tayong karamay na tinuhusgahan ng mga nakapaligid sa atin, magtapat pa rin sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang buhay natin, sabi nga dito, ay maikli lang, di ba? At hindi diringgin ng Panginoon ang dalangin ng hindi banal. Ang dinidinig ng Panginoong Diyos yung mga nagtatapat sa Kanya sa mga panahon na hindi natin kaya. Ang Panginoong Diyos ay dumidinig ng ating pong mga panalangin. So ang buhay natin magiging makabuluhan lang kung ang Diyos ang nasa ating mga puso. Ito yung aking reflection ngayong pong umaga sa aking buhay. Parang meaningless kung minsan. Pero kapag dumarating yung mga hindi inaasahan sa buhay, nakikita ko na merong Diyos, katulad kay Job, merong Diyos na umaagapay sa atin. Si Job nakaranas ng hindi niya maintindihan sa buhay niya, pero nanatili siyang matatag na nagpupuri sa ating Panginoon. Bagamat nakita natin parang bumigay din siya dito sa Job. May part na parang nanghina din siya. Pero sa huli ay talagang nanampalataya siya sa ating Panginoon Diyos. At nakita ko rin dito sa ibang mga part ng Job, lalo sa Job 27, yung
rebat para sa debate. Rebat niya ito doon sa dalawa niyang kaibigan bago magsalita yung isang kaibigan niya. Pero hanga ko dito kay Job, ipinaas niya pa rin ang papuri sa ating Panginoon. At yun ang dapat na mangyari sa ating buhay ngayon. Patuloy nating itaas ang pangalan ng ating God bless po, mga kapatid. Thank you, Pastor Nelvin, sa iyong reflection. Pastor Jomar, kayo na po sunod. Thank you. Happy God First Morning. Salamat po sa unang refleksyon na atin pong napakinggan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At sa pagpapatuloy po ng ating refleksyon, nakita po natin yung isang pagkakataon upang ipakita ng taong ito ni Job ang katapatan pa rin po ng ating pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Dito po natin makikita yung pananatili ng integridad po, mga minamahal na mga kapatid, ng Diyos. Ipinapakita ni Job yung integridad ng Panginoon po, mga kapatid. Kaya maganda yung tinatawag po nating mga pagbubulay-bulay na pwede po nating makita dito, dahil sa mga nabasa po natin ay ipinapaunawa ni Job na sa talatang 2 ay ang sabi nga po ay sumusumpa ako sa makapangyarihan at buhay na Diyos na nagkait ng katarungan at nagdulot sa akin ng sama ng loob, na ito ay pagpapatuloy ng pananalita ni Job. Sabi nga kanina doon sa pamamagitan ng kanya pong dalawang mga kaibigan, at ipinapakita po ni Job na ang Diyos ay bagaman sa kanyang kalagayan, sa kanyang sitwasyon, ay ipinapanatili na nandoon ang buhay ni Job po, mga kapatid. Bagaman siya ay nakakaranas ng pagsubok, kinikilala pa rin ni Job yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa rin po niya inaalis sa kanya pong sarili yung kadakilaan ng ating pong Panginoon, mga minamahal pong mga kapatid. Kaya po si Job ay mayroon pong tinatawag po nating pagtatapat sa kanya pong puso, mga minamahal na mga kapatid. At mayroon siyang patuloy na paghiling sa atin pong Panginoon upang makita ng mga taong kumakalaban sa kanya kung ano ang nararapat para sa mga taong mapagkunwari po, mga minamahal na mga kapatid. Kasi sa Job 27:8 ay pinapakita ni Job na yung mga mapagkunwari po, mga kapatid, ay wala pong mapapala, at ito po ay itinatanggi o nire-reject ng atin pong Panginoon, na kung saan ay makikita po natin dito sa mga talatang 8, 9 hanggang 10 na yung tao, ipinapakita niya ano ba yung magiging pag-asa ng tao na walang takot sa Diyos, at kung babawiin na yung kanila pong buhay sa kanila pong mga kapatid. At pinapakita po ni Job na didinggin ba ng Diyos ang paghingi nila ng tulong kung dumating sila sa kagipitan. So, matutuwa kaya ang mga taong ito sa makapangyarihang Diyos kung hindi sila didinggin o ano man ang magiging sitwasyon po nila. So, tatawag pa kaya ang mga tao na hindi nakakaranas ng kabutihan sa Panginoon? Yan yung akin pong nakikita po, mga minamahal na mga kapatid. Alam naman po natin na mayroon pong malalim at mabigat na pinagdadaanan po si Job sa kanya pong buhay. Ngunit narito po yung pagpapatuloy ng pananatili ni Job para sa integridad po ng atin pong Panginoon.
Kaya nga sinabi nga ni Job, as God lives, who has taken away my justice, in the Almighty who has made my soul bitter. So habang nabubuhay ang Panginoon, mga kapatid, ang pangako ni Job, makikita natin sa talatang 5, sabi niya, hindi ko matatanggap na tama kayo. Ipipilit ko pa rin na wala akong kasalanan hanggang sa mamatay ako. Wala siyang kasalanan, pinapakita niya. Mayroon siyang pananatili ng kanyang integridad at pananatili ng kanyang pong pagkilala sa kung ano ang kapangyarihan po ng ating pong Panginoon. So, ano po ang patuloy na atin pong makikita sa kabanata pong ito? Sa akin pong nakitang refleksyon, mga kapatid, sa akin pong pagbabasa po ng kabanatang ito, na bagaman sa atin pong buhay ay kahit na sa kabila ng ating katapatan at patuloy na kasigasigan ng paglilingkod sa atin pong Panginoon, wag ho nating panghinaan ang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay. May mga kanya-kanya po tayong pagsubok. Ngunit tayo at ang Panginoon ang nakakaalam ng kung ano ang mayroon po tayo sa atin pong buhay. At kahit na nakikita ng iba yung ating pinagdadaan ng pagsubok at naiisip po nila na kaya natin ito pinagdadaanan, siguro marahil mayroon tayong hindi magandang nagawa sa paningin ng Diyos kaya nangyayari sa atin at sinasabi po nila na tayo po ay sinusumpa o kinocurse na po tayo ng Panginoon. Pero si Job, kagaya po niya, sabi niya, nananatili akong wala akong kasalanan, nananatili akong ganito. At alam ko na pinapakita po ni Job na nariyan ang Panginoon at ipinapakita ni Job na mananatili pa rin akong tatawag sa Kanya kahit na ano ang aking sitwasyon, mga minamahal na mga kapatid. So sa pagkakataong ito ay makita natin na sa atin pong buhay, katulad ni Job, anuman ang atin pong kalagayan, sitwasyon sa atin pong buhay, ay huwag ho natin kalimutang manatili pa rin tayo sa pagkilala ng kapangyarihan ng Panginoon. Tayo lang in the end ng atin pong relasyon o pananampalataya sa Diyos, or in the end ng atin pong, sa huli ng atin pong buhay, hindi po natin pwedeng hayaan na ang ating sarili ay madiktahan po ng iba, sapagkat tayo pa rin po ang nakakaalam ng kung ano ang relasyon meron po tayo sa Diyos. So what I'm trying to say, manatili po tayo sa ganun po kalagayan at magpakatatag po tayo sa kabila ho ng mga hamon ng buhay natin po pinagdadaanan. Magpatuloy lang po tayo, manatiling may katapatan po sa Panginoon. Yun po yung akin pong nakikita dito po sa kabanatang ito na ipinapaunawa po ni Job na sa kanya pong mga kaibigan, mga minamahal mga kapatid. So ulitin ko po, ano lang ho ang ating pong isaalang-alang sa ating pong relasyon sa Panginoon. Bagaman marami tayong pagsubok at nakikita ng iba na para bang tayo ay pinaparusahan, tayo lang ho ang nakakaalam ng ating pong kalagayan at ang Panginoon. So wala ho tayong dapat na ikabahala at wala tayong dapat na ipag-alala at hindi tayo kailangang magpaapekto sa kung ano ang sinasabi ng iba. Huwag nating hayaan na yung atin pong relasyon sa Panginoon ay madiktahan po ng iba. In the end, tayo pa rin yung magpapakatibay, tayo pa rin yung magpapahayag ng integridad ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang biyaya, at tayo pa rin yung magpapakita ng ating integridad sa atin pong pananatili sa pagtitiwala sa atin pong Panginoon, bagaman tayo ay may pinagdadaan ng malalim na pagsubok, mga minamahal mga kapatid. So in short, let us remain faithful, manatiling tapat, at alam ng Panginoon kung ano ang nararapat para sa iyo, ano ang nararapat para sa akin, sapagkat sabi nga dito sa mga nabasa natin, may mga itinadhana, may mga inilaan ang Diyos para sa atin pong buhay, para mas makilala po natin siya at mas mapalapit po tayo sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ayun lamang po, Pastor James. Happy God First Morning. Thank you, Pastor Jomar, sa inyo pong reflection.
Ayan, so meron pa po ba gusto po magbigay po ng reflection sa Job chapter 27? Anyone po? Ayan, so kung wala na po, thank you po sa inyo pong reflection, Pastor Nelvin Alabanza and Pastor Jomer Clirigo. So wala pong reflection po sa atin pong chat box. And then, hilingin po natin si Sister Diana para sa ating prayer. Sister Diana. Let's pray po. Dakilang Diyos na mabuti sa lahat, maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa inyong salita na napagbulay-bulayan po namin sa umagang ito. Nanawa Panginoon, ang buhay ni Job ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa na kami po ay mananatiling tapat at mananatili Panginoon sa katotohanan at pipiliin kayo Panginoon sa araw-araw. Na bagaman kami po Panginoon ay sinusubok, ay mananatili po kami Panginoon na nagtitiwala sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong grasya, at sa inyong pagmamahal sa amin Panginoon na hindi niyo po kami pababayaan. Nawa Panginoon, manatili po kami at masumpungan na nagtatapat sa inyo at nagtitiwala sa inyo Panginoon hanggang sa huli. Salamat po sa inyong kabutihan at nawa Panginoon ay patuloy na maging matatag ang aming pananampalataya. Ito po ang aming pasasalamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Sister Diana. Atin po panoorin ang atin pong SDS story video. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono.
Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Okay, so sunod po ang atin pong Jesus Wins Reading and Reflection. Pangunahan po tayo ni Sister Lolet. Siskon, Sister Lolet, andito na po kayo. Yes po, Pastor. Saan po ako, Pastor? Adoration po ba? Hindi po, sa Jesus. Opo, Reading and Reflection po. Sige po, sige po. Thank you po. Magbubukas lang po ako ng ilaw kasi po nakakayang ilaw. Nasa screen na po yung atin pong babasahin po. Wait lang po, Pastor. Suot lang po ako sa loob. Okay po. Atin pong happy God first morning po. Ang atin pong babasahin sa umagang ito ay July 23 po tayo. Ang sabi po, ang pamagat po ang kanyang katapangan. Sabi po sa Marcos 11:21, Rabbi, tignan mo, ang puno ng igos na iyong isinumpa ay tuyo na. Noong ako ay maliit na batang babae pa, nakatira ang aking pamilya sa Buenos Aires sa likod ng Adventist Publishing House. Kahit na nakatira kami sa siyudad na nagkaroon pa rin kami ng mga hindi inaasahang pagpapala mula sa aming mga bakuran na may mga puno ng putas. Mayroon kaming malaking puno ng igos na namumunga ng daan-daang matatamis at malalaking mga igos bawat taon. Sinusubaybayan naming mabuti ang puno. Hinahanap ang mga unang igos na tinatawag naming brevas. Nalilitaw ng mas maaga kaysa sa iba pang mga pananim. Pagbalik sa Jerusalem mula sa Bitanya, nagutom si Jesus. Ito po ay matatagpuan sa Marcos 11 verse 12. At pagkatanaw niya sa malayo na isang puno ng igos na may mga dahon, lumapit siya upang tignan kung may matatagpuan siya roon. At nang siya'y makalapit doon, wala siyang natagpuang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. Malinaw na sinasabi sa atin na hindi ito ang panahon ng mga igos, ngunit
Ang particular na punong ito ay may anyong may prutas. Kuminsan matatagpuan ng mga maagang igos kasama ng mga dahon. Bigla na lang ang Jesus na maamo at mahinahon ay tila naging Jesus na masungit at mabangis sa harap mismo ng ating mga mata. At gumawa siya ng nakababahalang pahayag, wala nang sino mang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Lumabas na si Jesus ay hindi makatwiran ang galit, ngunit sa katunayan ay ginagamit niya ang walang bungang puno ng igos upang gumawa ng isang talinhaga, upang magturo ng isang bagay na mahalaga sa mga alagad. Sa malapropesiyang pananalita ng kasulatang Hudyo, ang puno ng igos ay kumakatawan sa Israel. Ngunit nang hindi natutupad ng Israel ang layon nito na kumatawan sa kanya sa mga bansa, nagsalita ang Diyos laban sa kanila sa pamamagitan ng isang tuyong puno ng igos. Aking nakita ang inyong mga magulang na parang unang bunga ng puno sa igos, ngunit ang kanilang mga ugat ay natuyo. Sila hindi magbubunga. Yun po ay nasa Hosea 9, verse 10 and 16. Ang pagsumpa sa punong walang igos ay isang enacted parable ng paghatol sa kawalan ng bunga at papaimbabaw ng sistema. Pagkatapos dito, nilinis ni Jesus ang templo na hinuhusgahan ko ang kanilang ginagawa dito. Nang sumunod na araw sa pagdaan nila, sabi ni Pedro, Rabbi, tingnan mo ang mga puno ng igos na iyong isinumpa ay tuyo na. Kaya nakumpleto ang enacted parable. Ang templo ay naging tulad ng baog na puno ng igos, isang walang bungang institusyon. Sa pagganitong paraan, nihayag ni Jesus na hindi kukonsintihin ng Diyos ang pagiging eksklusibo, pagmamataas na reliyoso at pagpapaimbabaw sa kanyang bayan. Ito po mga kapatid yung atin pong nagwagi sa Jesus. Tunay na, nung una po pastor, nung binabasa ko po itong chapter na ito, bakit nga ba isinumpa talaga nga ba sa panahon po kasi natin ngayon, tinatanong ko, di pa po ako nakita ng puno ng igos hindi pa talaga namumunga yung igos hanggang ngayon dahil mula isinumpa ng ating Panginoon. Pero sa akin po patuloy na pag-aaral ng Biblia, lalo tigit sa panahon natin ngayon, kung ang po palang pananampalataya ay hindi nagbubunga, gaya po sa sinasabi doon sa Santiago ay wala kang kabuluhan, no? Kagaya din itong igos na ito, na nung una talagang sabi ng Panginoon sa panahon ng ating mga magulang, lumalago, nagbubunga. Pero sa panahon natin ngayon hindi nagbubunga. Sabihin, yung ating pong pananampalataya, pag hindi ito lumalago ay nagiging walang kabuluhan. Yun lang po yung sa akin pong refleksyon sa kasaysayan na ito. Kaya sa panahon po natin ngayon, kailangan nating ipakita kung ano nang may katapangan yung atin pong pananampalataya. At siyempre, makita ito sa atin pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Lamang po at good morning po muli. Thank you po, Ate Lulet. Pwede po kayo mag-pray. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, Diyos na ang tahanay nasa kataas-taasan ng mga langit. Tunay po o Diyos na amin pong inilalapit ang aming mga sarili. Na huwag kami maging puno ng igos na hindi nagbubunga, kundi bagkus Panginoon sa amin pong buhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano, lalo tigit sa pagiging Adventista ay makita sa amin ang pamumuhay na gaya ng inyo pong nais na ipamuhay sa amin. Nakita sa amin ang likas ng aming Panginoon tulad ng
ng inyo pong ipinaramdam sa amin nang kayo ay mapako sa krus ay makita po ito sa aming buhay, maisakabuhayan namin. Dakilang Diyos, maraming mga pagkakataon na kami po ay nagkukulang, nagkakasala sa inyong mga harapan. Maraming pagkakataon na nakagagawa kami ng mga bagay na hindi naaayon sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, patuloy kaming higit na manangan sa iyo. Higit kaming patuloy na lumapit sa iyo upang sa lahat ng mga bagay na kami po ay nakagagawa ng hindi naaayon ay tulungan kami at patuloy namin inilalapit sa inyo, Amang Banal, na ang aming mga puso ay manatili na magkaroon ng kapakumbabaan na kung saan, Panginoon, patuloy na panahanan ng inyong banal na Espiritu. Maraming pong salamat sa mga ganitong pagkakataon ay amin kayong unahin, hindi unahin ang aming mga sariling kagustuhan. Salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy na pagtugon sa aming dalangin, na pakikinig ng amin pong ikalawang bahagi ng aming pagsamba sa God First Morning na ito ay patuloy na kami po, O Diyos, ay mabuksan ng ang aming mga puso't isipan. Maraming pong salamat sa patuloy na pagtugon sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat na ito kalaki pang patuloy na paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you po, Ate Lulet. Kailan isinilang ang katapatan? December 21. Offertory Reading Devotional. Ang Panginoon ang magiging aking Diyos, at ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Genesis Kapitulo 28 versikulo 21, 22. Ang mataas na isyu ng kawalan ng trabaho'y isa sa suliraning hinaharap ng sangkatauhan ngayon. Kahit na sa mga mauunlad na bansa, ang bilang ng mga taong hindi kabilang sa mga magtatrabaho ay tumaas ng malaki. Kailangang tingnan natin ng masinsinang pag-usisa ang ilang aspeto ng araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa iglesyang walang regular na kita. Ang pangunahing alalahanin ay tulungan sila sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad sa pagkain at tirahan. Maaari rin tayong tumulong sa uri ng mga pagsasanay na makatutulong sa mga lalaki at babaeng humanap ng lugar ng pagtatrabahuan. At ang lahat na iniaalok na tulong, dapat isasaalang-alang ang mga sumusunod na payo. Siya na nakakasumpong ng kahabagan, gawin iyon ng may kasiglahan. Roma Kapitulo 12 versikulo 8. Ang isang panuntunan para sa walang regular na kita ay pagpapakita ng katapatan sa pagtatapat sa ikapo at mga handog. Maaari kang magtaka, paano ako magtuturo ng katapatan sa ikapo at mga handog sa isang taong wala namang kita? Madalas nating iniisip na maaari lamang tayong maging tapat sa pag-iikapo at paghahandog kung mayroon tayong halagang madadala sa iglesia. Gayunpaman, nagpapahayag ang aklat ng Genesis na si Jacob, ang pangalawang nabanggit sa Bibliang nag-ikapo, na nagbigay ng ikapo kahit wala pang trabaho, nasa pagtakas siya noon at bato ang kanyang inunan. Genesis Kapitulo 28 versikulo 10 hanggang 22. Nagtuturo ito sa ating bumubukal ang katapatan sa isip at puso ng mananampalataya, kahit bago pa makapagdala ng anumang halaga sa kamalig. Ang isang taong walang kita na pinipiling maging tapat sa ikapo at mga handog ay hindi dapat mag-isip na hindi siya tapat. Kailangang pagtibayin ng taong ito ang kanyang pagtatalaga ng katapatan sa ikapo at maaari ring magpasya ng porsyento para sa pagbabalik ng regular na mga handog.
At pagkatapos ay kanyang ihaharap sa Diyos ang kanyang pagnanais na ang kanyang pagtatalagang maging tapat sa ikapo at mga handog ay matatapos at hindi na lang isang pagpapasya kundi nagiging pagkilos, mula sa sandaling nagsimula siyang magkaroon ng regular na kita. Walang sino mang may matatag na layuning maging matapat sa Diyos ang dapat makadama na hindi siya tapat dahil lang wala siyang kita. Panawagan: kung may regular kang kita, pagtibayin mo ang iyong pagtatalaga sa pagtatapat at tumulong ka sa isang walang trabaho sa pamamagitan ng pagkain, pananalangin, at paggabay. Kung wala kang trabaho, pagtibayin mo ang iyong pagtatalaga sa pagtatapat sa Diyos at manatili kang humingi ng kalakasan at karunungan sa Kanya hanggang sa makasumpong ka ng trabaho. Amen. Thank you po. Susunod na po natin yung atin pong Counsels on Stewardship. Nasa chapter 42 na po tayo. At paunahan po tayo ni Pastor June Baredo. So, ang title po nito is The Peril of Covetousness. So, bigay po natin ang time kay Pastor June. Good first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat, Pastor James, sa iyong pangunguna. Pinupuli po natin ang Pastor. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagtatalaga, mga kapatid. Nakakatuwa pong palaging maramdaman, makita at marinig ang inyo pong commitment sa ating Panginoon na tayo po ay tuwing umaga ay pinag-iisa ng ating buhay na Diyos sa isang layunin ng pagtatalaga at paglilingkod. On behalf of our beloved President po, mga kapatid, ang inyo pong lingkod muna ang tatalakay ngayong umaga sa kadahilanan na mayroon pong mahalagang appointment ang ating pong minamahal na Pangulo. Nakikita niyo po ba, mga kapatid, yung akin pong screen? Yes po. Salamat po. At ang aking struggle tuwing bubuksan ko po itong aking laptop ay hindi po ma-open ang aking camera. At hanggang ngayon marahil po ay nagla-adjust po ito. Anyway, mahalaga po ay nakikita po ninyo, mga kapatid, ang ating PowerPoint. At mahalaga din na masulyapan po natin ang mga mahalagang prinsipyo ng pag-aaral na ito ngayong umaga. Kung papaano po tayo po bilang mga anak ng Diyos ay napakahalaga na laging masumpungan sa atin na kumilala sa Diyos ang katapatan ng ating pong mga puso. Ngayong umaga po ay talakayin po natin, mga kapatid, ang isa sa pinakamahalagang paksa na pagmumulayan. Ito po ay meron pong pamagat na The Peril of Covetousness. O sa Tagalog, ito po ay naisalin na ang panganib ng kasakiman. Ito po ay hango mula sa Counsel on Stewardship na ating pong tinatalakay tuwing umaga sa chapter 42. At ito po ay dinaglat po ng ating pong propetesa na si Ellen G. White doon po sa Review and Herald December 23 or June 23, 1885, mga kapatid. Na kung saan makikita rito, binabanggit ng ating propetesa na ang isang mananampalataya kapag ka nahilig ng lubusan yung kanyang damdamin sa impluensya ng makabundong bagay, ito ay nagdudulot ng pagiging makasarili at sakim, mga kapatid. Dito ho ay natapos na ho ang mahabang lakbay ng isang mananampalataya na kumilala sa Panginoon. Subalit, mas minahal niya ang mga bagay sa sanlibutan ng higit kaysa sa naisin ng ating Panginoon sa kanya pong buhay. Bago po tayo pumalaot, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Mapagpala, mahabagin po namin Diyos, isang kagalakan sa inyo pong mga anak, na kami po ay magpailan lang ng aming pong natinig sa pamamagitan ng mahalagang pag-aaral na ito.
Hari nawa Panginoon, ang aming tatalakayin ngayong umaga ay patuloy na magkaroon ng malalim na relasyon ang aming pagtatalaga at paglilingkod sa inyo sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Hipuin ang puso ng bawat isa sa amin upang tunay naming maramdaman at makita ang kahalagahan ng aming pagkatawag upang sa ganon kami lumakad na mayroong katapatan sa inyo pong banal na kalooban. Masunod ang inyo pong naisin sa aming mga buhay at kami, Panginoon, ay matanghal sa naisin po ninyong makamit ang langit na bayan. Salamat po sa pangako ng Banal na Espiritu na patuloy po namin tataglayin, mararanasan at makakasama sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Dito po mga kapatid ko sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay idiniin po ni Ellen G. White. Sabi po niya, kapag daw po ang isang bagay ay pumalit sa Diyos bilang sentro ng ating pagmamahal, ito ay tinatawag na kasakiman mga kapatid. So malinaw po ang pahayag ng banal na kasulatan sa ating maraming paglilingkod mga kapatid. Ano po? At ganoon din sa ating araling ito na ang Diyos samantalang siya'y naging Diyos mga kapatid ko, wala na siyang ibang naisin kundi ang kanyang mga anak ay maging kagaya ng kanyang likas. At samantalang tayo ay pinagsisikapan na hubugin ang ating Panginoon Diyos sa isang karakter na banal mga kapatid, nararapat din na tayo lumakad na nais gaya ng ating Panginoong Diyos. Yan po mga kapatid ay biblikal. Wala nang ibang mahalagang bagay sa mundong ibabaw mga kapatid, kundi ang ating puso, ang ating isipan, lahat ng bahagi ng ating buhay ay maging kabahagi natin ang Diyos. At siya lamang ang ating paglilingkuran, kasabay nito mga kapatid ay ang magkaroon tayo ng damdamin na magmalasakit sa iba, lalo tigit mga kapatid sa kanya pong banal na gawain. Kaya kung titingnan natin mga kapatid sa puntong ito ng ating pong pag-aaral na idinidiin ng ating pong minamahal na propetesa, na kapag ka ang isang tao pumalit doon mga kapatid nang higit pa yung kanyang pagmamahal sa mga bagay na kanyang tinatangkilik sa sanlibutan ito, mga kapatid, ang sabi ni Ellen G. White, ito daw po ay tinatawag na kasakiman. So ibig sabihin, hindi ito ang layunin ng ating buhay at mahal ng Diyos mga kapatid. Kung titingnan natin ang sabi ni John Calvin mga kapatid, ang puso ng tao ay gumagawa ng maraming Diyos-Diyosan sa tuwi-tuwi ng mga kapatid. Kaya kapag ka hindi natin hinubog yung ating puso para sa Diyos, ito ay magdudulot ng patuloy na malalaking bagay sa ating isipan, sa ating mga puso. At ito mga kapatid ay mag-aangkin ng mga bagay na hindi naman layunin ng ating Panginoon. Sapagkat ang naisin at layunin ng ating Panginoon, gaya ng ating mga pinag-aaralan nung una pa mga kapatid, ang nilayon ng Panginoon sa ating mga buhay ay gawin niya tayong kanyang kamanggagawa. And at the same time, siya yung maging partner ng ating mga buhay. So kapag ka pinahintulutan ng tao ang kanyang puso na humubog ng maraming mga bagay sa mundong ito na malayo sa Diyos mga kapatid, ang sabi ni John Calvin, ito daw po ay gagawa ng maraming Diyos-Diyosan sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ito yung pinakaayaw ng ating Panginoon mga kapatid, ang magkaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan sa ating mga sarili. Nang ibig sabihin nito ay mayroong panghihigit sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. So, mahigpit po na ipinagbabawal ng talaan ng banal na kasulatan, na kung tayo ay magmamahal sa Diyos, ang sabi nga sa Ten Commandments, ay hindi tayo kinakailangang magkaroon ng ibang Diyos sa harap natin. Kaya maaring ang tao kapag ka ang kanyang puso at isipan ay nahilig
ng masigit sa mundong ito mga kapatid, based sa ating topic ngayong umaga, ay magdudulot ito ng kasakiman at lalayo ang kanyang puso sa naisin at layunin ng ating Panginoon para targetin natin mga kapatid ang langit na bayan. Kaya sabi sa Colossus 3:5 mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, patayin nga ninyo ang kasakiman na isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mahigpit po mga kapatid na sinabi to ng banal na kasulatan. Lahat ng magiging source mga kapatid ng ating isip, ng ating paggawa, ng ating puso, kung ito'y magdudulot ng maraming Diyos-Diyosan sa ating mga buhay at magiging daan ito at mauwi tayo sa kasakiman, malayo ho na matarget mga kapatid ang tinatawag na langit na bayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, anong gagawin daw ho? Papatayin po natin. Ibig sabihin, aalisin, iiwasan, itatakwil mga kapatid, yung lahat ng mga sources na pwedeng maging daan o pwedeng malusutan na kung saan maghahari ang kasakiman at yun ang magiging Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, kung hindi ho natin itutuon ang ating sarili, ang ating isipan, ang ating mga puso ng tapatan at hayag sa puso ng Diyos mga kapatid, yung mga bagay na ating ginagalawan sa mundong ito, yung ating mga tinatangkilik, pwede siyang ma-divert mga kapatid na magkaroon tayo ng damdaming sakim at mapapalayo ang puso ng isang tao na ang kanyang naisin ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya naman sa Review and Herald mga kapatid, nanawagan si Ellen G. White sa bayan ng Diyos na kumilala sa kanya, tinawag, na ang sabi niya sa Review and Herald, June 23, 1885, nakita ni Ellen G. White mga kapatid ang kondisyon ng iglesia sa huling kapanahunan. Kaya ang sabi niya, marami sa bayan ng Diyos ang tila namamanhid dahil sa espiritu ng sanlibutan. Imagine mga kapatid, ito yung kondisyon ng mananampalataya sa iglesia, mga kapatid, na nakita ni Ellen G. White. At sabi niya, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ay itinatatwa nila ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, yung kasunduan ng Diyos at ng tao na siya lamang ang sasambahin, paglilingkuran sa lahat ng panahon. Kapag inibig ng tao ang mga bagay na maimpluwensya ng sanlibutan mga kapatid, ang maidudulot nito ay pamamanhi din yung spiritual na buhay ng taong ang tahakin ay langit. At sa ganitong bagay mga kapatid, ito ay mauwi. Binanggit dito ni Ellen G. White, sabi niya ay itatatwa nila ang kanilang pananampalataya. So kapag isang tao mga kapatid ay nahilig ang kanyang isipan, puso at damdamin ng masigit kaysa sa Diyos, sa sanlibutan ito mga kapatid, kapag itinatwa ng taong yon ang kanyang pananampalataya, ito mga kapatid ay babaling at tinatawag ng mga Diyos-Diyosan ng kanyang buhay. Kaya ito ay isang malaking warning mga kapatid, sa bawat isa sa atin na kinakailangan nating bantayan, pag-ingatan natin mga kapatid, upang sa ganon ang naisin ng ating Panginoon sa ating buhay ay mangyari, sapagkat ang kanyang kalooban ay walang iba na nais niya na ang bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Kaya sa bahagi pang ito, ang sabi pa, dahil dito napapawi ang kanilang pag-ibig sa may lalang at sa mga kaluluwang ipinagkamatay ni Kristo. Napakaliwanag ko mga kapatid ng ating pinag-aaralan sa lahat po naming mga taga-subaybay sa Facebook. Kapag mas nagkaroon ng malalim na pag-ibig ang isang tao sa mga bagay ng sanlibutang ito yung sinasabi niyang panganib ng pagiging makasarili. Ang sabi dito ay mawawala yung kanilang pag-ibig sa Diyos,
mapapawi yung kanilang pagmamahal doon sa tunay na may lalang ng buhay. At yung bahaging ito mga kapatid, ang isa pang malungkot dito ay mawawala ng taong yon ng sigla na maglingkod sa Diyos, tumulong sa gawain, sapagkat ang sabi rito, hindi pagmamalasakitan ng isang tao na magkaroon ng kasakiman sa kanyang sarili, yung kanyang pagtulong sa gawain na kung saan yung mga taong yon na dapat maakay para kay Kristo ay mawawalan sila ng sigla na magministeryo. Kaya ito yung mga balakid mga kapatid sa damdamin ng tinatawag nating pagiging tapat na katiwala. Ang sabi sa payo sa mga pagiging katiwala, pahina 135 mga kapatid, ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit tayo pinagkalooban ng biyaya, panahon, kayamanan, yun ay hindi lamang sa kasiyahan ng buhay sa mundong ito mga kapatid. Ang sabi ni Ellen G. White, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga anak ang mga biyaya, panahon, kakayahan, kayamanan. Ang sabi niya, hindi lamang upang gamitin sa kasiyahan. Ang ganda po mga kapatid, ano? Kasi baka isipin ng mga tao, samantalang sila'y nasa mundong ito, ano ho, pinagpala sila ng Panginoon, binigyan sila ng magandang pagkakataon, maraming mga panahon, akala nila, yung mga bahaging yun ay pinagkaloob sa kanila ng Panginoon ay gamitin lamang sa kasiyahan. Mali ho, mga kapatid. Ang tunay na layunin kung bakit tayo binigyan ng ating Panginoon Diyos ng mga pag-aari, ng isang magandang panahon sa ating buhay, ay sabi diyan, upang maging kasangkapan ng pagpapala, pagmamahal, pagtulong sa kapwa, at ang sabi niyan, sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Ang ganda po mga kapatid, malinaw sa ating mga isipan, sa tahakin ng isang taong ang tinatarget ay langit. Ito ang tunay na disenyo ng Diyos kung bakit kayo at ako, mga kapatid, sa lahat ng aming taga-subaybay, kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon, kung bakit niya tayo pinagpala, binayayaan ng maraming mga bagay, hindi para sa ating mga sariling kasiyahan sa mundong ito, na iwalay sa layunin ng ating Panginoon. Kundi tayo pinagpala ng ating Panginoon, binigyan ng kayamanan, biyaya, talento, karunungan, upang yung mga bagay na yon ay gawin nating partner ang ating Panginoon. Upang sa ganon, tayo magkakaroon ng damdamin ng ating mga kaloob na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay gagamitin natin sa pagtulong sa kapwa at sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakagandang direksyon ito ng ating buhay, pananampalataya, na nagtuturo sa atin ng tamang landasin kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito na nagmamarcha papunta sa langit. Ito yung mga guidelines mga kapatid, para hindi ho tayo mahiwalay sa naisin ng ating Panginoong Diyos samantalang tayo naglalakbay papunta sa langit. Kaya ang warning dito ni Ellen G. White, sabi niya, baka samantalang tayo ay nagmamarcha papuntang langit, ay makahiligan ng isang taong pinagtiwalaan ng ating Panginoon ng biyaya, ng panahon, ng kakayahan at kayamanan na mas higit niyang ibigin ang mga bagay sa sanlibutan at mapalayo yung kanyang puso sa Diyos. Maging sa banal na kasulatan, inimpasize ito ng ating Panginoon nung kausap niya yung lalaking mayaman. Na ang mayamang lalaking ito ay nagmamataas sa kanyang sarili. Sabi niya, Lord, okay naman ako sa iyong harapan, pogi naman ako. Perfect naman akong sumasamba, nagpe-pray. Siguro naman, sabi niya, ay pasado na ako sa langit, sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, sabi niya, ipagbili mo yung iyong tinatangkilik, sabi niya, at ibahagi sa mga dukha. At ang sabi ng ating Panginoon, sumunod ka sa akin. So sa bahaging yun ay nalungkot yung kabataan. Alam natin yung kwento mga kapatid. Hindi pa kilala ng kabataan yon kung sino ang Panginoon sa buhay niya at kung ano talaga ang tunay na layunin ng mga ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kung bakit siya pinayaman, kung bakit siya binigyan ng
magandang panahon bilang kabataan, bilang masigasig na matanda na naglilingkod sa Panginoon, bilang masigasig na tao na namumuhay ng payapa at masaya sa lupang ito. Minsan may mga bagay na gano'n na hindi naunawaan ng tao ang kanyang tunay na layunin kung bakit siya nandito. Nang iniisip niya, akala niya yung mga tinatamasa niyang talento, kakayahan, kayamanan, magandang panahon ay binigay sa kanya ng Panginoon o di kaya siya lamang yung nag-i-enjoy doon para sa kasiyahan. Hindi po ganun ang layunin, mga kapatid. Kaya nang sinubok ng Diyos ang kanyang puso, nalungkot siya, nahiwalay ang naisin ng Diyos sa kanya sa pamamagitan na inaakala niya na ang mga bagay na kanyang tinatangkilik ay para lamang sa kasiyahan. Hindi para sa pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon at pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, ang sabi, kapag daw ang tao ay naging alipin ng mga bagay na kanyang tinatangkilik ng higit sa Diyos, titingnan po natin to, mga kapatid. Ano ho? Ang sabi diyan, hindi niya na makikita ang pangangailangan ng gawain. Matindi po, mga kapatid. Pag-iingatan ho natin ito. Baka mahilig yung ating puso, yung ating mga mata, yung ating isipan, at sakupin yung buong buhay natin, mga kapatid, at mangyari ang bagay na ito. Huwag nawang mangyari. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang sabi niya, kapag ang tao daw po ay naging alipin ng mga bagay na kanyang tinatangkilik ng higit sa Diyos, hindi niya na makikita ang pangailangan ng gawain, yung kaligtasan ng mga kaluluwa, at higit sa lahat, mga kapatid, ito yung delikado. Hindi niya makita at maramdaman ang kahalagahan ng pagbabalik ni Kristo. Patay kang bata ka kapag ito yung nangyari sa buhay ng isang tao nang tahakin ay langit na bayan, na sana'y yung mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay gamitin niya para sa paglago ng kanyang espiritual, para sa pagtulong sa gawain, para nang sa ganon siya ay mahanda sa pagbabalik ni Kristo ay nahilig sa mundong ibabaw. Isang malungkot na karanasan ng buhay Kristiyano, mga kapatid, kapag ang isang tao ay napalayo sa layunin at naisin ng ating Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, ang sabi ng Lucas 12:34, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Wala namang masamang yumaman, sapagkat mas maganda nga yung mayaman. Kaso, ang magiging panganib dito na sinasabi ng ating propetisa, kapag yung mga kaloob, lahat ng mga kayamanan, lahat ng ari-arian, ay minahal natin ng masigit doon sa nagbigay, yun ang mapanganib. Sapagkat madalas hindi natin maitatakwil, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung saan daw naroon ang kayamanan, malimit ang tao, nandun din yung kanyang puso. Kaya ang layunin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, ay hindi ganito. Dahil ang nais ng ating Panginoon na yung ating puso ay magmahal sa Kanya. Yung ating puso ay ibigay natin sa Kanya. Sapagkat kung ano yung magiging tibok ng ating puso, yun dapat ang maging adikain natin, maging damdamin natin para doon sa langit na bayan, hindi sa kung anumang bagay dito sa sanlibutan. Kaya sa bagay na ito ay mga magagandang paalala, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. At least hindi tayo maliligaw. Maligaw man tayo na nagpasya sa sarili natin kung sino ang sinunod natin, mga kapatid. Pero isang mabuting pagpapala kapag ang buhay natin ay na-maintain natin, mga kapatid, ang relasyon natin sa Panginoon, pananampalataya sa isang buhay na banal na kung saan ang tunay na layunin ng Diyos ay hindi masigit na ibigin ang sanlibutan ito at ang mga naririto ng higit sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, mga kapatid ko, sabi diyan, hindi pinanukala ng Diyos na ang tao ay maging sakim at makasarili. Subalit ito ay maaring malinang ng paunti-unti
at dahan-dahan. Ito yung pag-iingatan mga kapatid ng isang tao. Samantalang sabi ko nga nagmamarcha papunta sa langit ay unti-unting madalisay at dahan-dahang madalisay sa kanyang pusong makasarili sapagkat mas sigit niyang pagtutuunan ng panahon ang mga bagay na kanyang nakamit dito sa sanlibutan. Kaya naman sa ating buhay mga kapatid, ang sabi sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 261, marami sa mga nagpapahayag na umiibig sa Diyos ay naging umiibig sa sanlibutan. Ang kanilang pagnanais na magkamal ng kayamanan ay nagpalabo sa kanilang pag-ibig sa mga bagay na makalangit. Iyon. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon kasi nagkakaroon po tayo ng mga ganitong pag-aaral. Yung ating puso, yung ating damdamin, yung ating mga buhay ay ini-align ng ating Panginoon upang sa ganon ay makita natin yung parameter ng ating mga pananampalataya kung saan na siya pumapalo mga kapatid. Baka mamaya hindi natin namamalayan, malayo na pala yung ating puso, yung ating pagtatalaga sa naisin at layunin ng Diyos upang makamit natin ang mga bagay na ito. Kaya sa ating buhay, gaano man tayo katanyag sa ating mga kinatatayuan, ano man yung mga bahagi ng buhay na ating tinatak mga kapatid, napakahalaga po na sa bawat sandali, samantalang tayo nananalangin, samantalang tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, ay ma-guide tayo sa tamang naisin at pamantayan ng layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay. At tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan ko, at sana huwag ho nating kalilimutan at huwag nating malilimutan. Ang sabi nga sa kanta, tayo ay dumadaan lamang sa sanlibutan ito. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Kaya ang panawagan sa atin ng ating aralin ngayong umaga ay huwag sanang mahilig ang ating mga puso. Dito sa bagay ng sanlibutan na mailayo ang ating puso doon sa panawagan ng Diyos na patuloy tayong tutugon sa panawagan ng gawain. Ang Diyos ang magiging partner natin. Mas mahaba, mas malalim ang ating puso at panahon na mag-ukol ng damdamin sa paglilingkod sa Panginoon sa gawain ng Diyos mga kapatid, upang sa ganon ang ating mga mata ay hindi lumabo at ang ating puso ay hindi maibig na hiwalay sa tunay na tahakin ng makalangit na layunin. Kaya naman ang sabi ni Randy Alcorn mga kapatid sa kanyang aklat na The Treasure Principle, hindi mo madadala ang iyong kayamanan sa langit, ngunit maaari mo itong ipadala roon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa gawain ng Diyos. Wow! Kaya yung ating partnership, mga kapatid, yung partnership natin sa Panginoon bilang katiwala, yun po ay pagbabangko sa langit. Sabi nga ay yun po yung bahagi na tayo ay nag-i-invest for eternity mga kapatid. Yun ang magandang pagbubukas ng magandang larawan na ito. Samantalang minamahal natin ang gawain, samantalang tayo'y nag-uukol ng maraming panahon sa gawain at paglilingkod sa Panginoon, ang sabi niya, ito daw ay pamumuhunan sa gawain ng Diyos, papunta doon sa langit. Passport po natin to mga kapatid. Kaya sa ating buhay, ang ating palaging mitiin mga kapatid, ay ang naisin at patuloy na layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi pa po sa Council on Stewardship, page 342, ang bawat pamumuhunang ginagawa para sa gawain ng Diyos ay magbubunga ng walang hanggang gantimpala. Ito ang the best mga kapatid. Pwede ho ba nating sabihin the best? Kung nandyan pa kayo mga kapatid. The best. Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatalaga, sa ating buhay dito po sa mundo ito, huwag nating kalilimutan ang tunay at layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay.
Samantalang tayo'y umaasa, kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Bagamat maraming mga hamon, hindi po perfect ang buhay. Hawak ng Diyos ang ating mga puso. Alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang ating mga paglilingkod. At samantalang tayo mga kapatid ay masigit na nagmamahal sa Kanya kaysa sa mga bagay na ating tinatamasa. Kapag ang ating buhay, ang ating mga puso ay masigit nating niyakap ang Diyos. Pangako yan ang banal na kasulatan mga kapatid. Mas lalong ibibigay ng ating Panginoon ang mga bagay na ating hinahanap. Hinang higit pa doon sa mga bagay na ating inaasam sa ating mga buhay. Kaya sa ating buhay pananampalataya, mga kapatid, mamuhunan tayo na gawin nating partner ang ating Panginoong Diyos. At ito mga kapatid ay magbubunga ng walang hanggang gantimpala. Masaya tayo mga kapatid kasi alam natin ang ating paglilingkod sa buhay na ito ay hindi nawawalan ng saysay. Samantalang niyayakap natin ang gawain, samantalang minamahal natin ang Diyos mga kapatid, mas lalo niya tayong pagpapalain. Baliwala sa paningin ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo, kaibigan, kapatid. Baliwala kung ano man ang iyong nararamdaman ngayon o pinagdadaanan sa buhay. Kayang palitan ng Diyos ng kapayapaan. Kayang palitan ng Diyos ng kaginhawahan. Kayang palitan ng Diyos, mga kapatid, ng katuwaan at kapayapaan ang lahat ng iyong pinagdadaanan sa buhay. Kinakailangan lamang, mga kapatid, pahintulutan natin palagi ang Diyos, ang siyang magmay-ari ng ating mga puso. Tinitiyak ko sa iyo, kapatid, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, kapag ka pinahintulutan natin ang Diyos ang humawak ng ating buong puso, sigurado tayo mga kapatid, hindi tayo mabibigo na ang ating target at makakamit natin ay ang langit na bayan at ang buhay na walang hanggan. Harinawa mga kapatid, ang ating napag-aralan ngayong umaga ay patuloy na maging gabay natin sa ating mga buhay hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Ang ating mga puso ay masumpungan niya na siya ang may-ari nito, hindi ang mga bagay sa sanlibutan ito. Ito pong aking dalangin, pagpalain po ang bawat isa sa atin. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor June, sa timely reminder na tayo po ay maging mapagmasid sa atin pong lifestyle, sa lifestyle po natin ngayon sa huling kapanahunan. So maraming salamat po. So tayo po ay dadako na po sa atin pong prayer, Acts prayer. Yan. So panguntahan po tayo ni Pastor Nelvin Alabanza sa atin pong adoration and confession and thanksgiving and supplication ni Pastor Jomer Clirigo. So tayo po ay dadako po sa atin pong silent prayer at susunod po ang ating pong Acts prayer. Tayo po ay manalangin na po. Pastor Nelvin, when you start. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang nagpapala sa amin, tuloy po kami nagpupuri sa inyo sapagkat
kayo po ay tapat sa amin na ang lahat ng mga blessing ay ibinibigay niyo po sa amin. Kinikilala po namin kayo na kayo po ang lahat ng may-ari, ang lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik at kayo po nagbibigay kalakasan, karunungan sa bawat isa upang kami ay makapagtrabaho upang aming pong magampanan ang mga gawain ng aming pong buhay. O Diyos, patuloy pong sambahin ang iyong pangalan. Patuloy po kayo papurihan ng lahat ng mga mananampalataya. At sa umaga na to, kami humingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. Kaya minsan ang aming mga puso ay nasa aming kayamanan, nasa aming po mga tinatangkilik. Tawarin niyo po kami, O Diyos, dahil meron kaming pag-iimbot sa aming mga puso na inuuna namin ang maraming mga bagay kaysa kayo po ay papurihan. O Diyos, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa inyo. Salamat po ng marami sa katiyakan kami inyong pinatawad sa inyo po mayamang biyaya sa kamatayan ni Jesus Christ sa krus. Salamat Panginoon sa pagkinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po, dakilang Diyos, ng amin pong pananalangin at pagsusumamo sa iyo pong banal at dakilang pangalan, ay narito po kami, dakilang Diyos. Amin pong pinapailang lang pong muli sa inyo ang patuloy na mga pagpapasalamat sa mga pagpapala, mga biyaya at patuloy na pag-iingat ng buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Na inyo po kaming patuloy na pinipreserba, iniingatan hanggang sa mga sandali pong ito at muli pinagkaloob ang kalakasan ng aming pong pangangatawan, dakilang Diyos. Ngayon pong umaga, Panginoon, ay amin din pong dinadala sa inyo pong banal na presensya ang amin pong mga pananalangin, ang amin pong mga kahilingan. Amin pong isinasamo sa inyo, Panginoon, ang mga mayroon pong pagdadalamhati na naghahanap po ng inyong pangangalinga. Nawa po, Panginoon, ay inyo pong silang bigyan ng inyo pong kalakasan sa tulong at biyaya po, O Diyos, ng banal na Espiritu. Dalangin po namin ang mga taong mga iniwan ng kanila pong mga mahal sa buhay, na sa kanila pong kalagayan ay bigyan po nawa sila ng inyo pong pangunguna at pagpapala upang kanila pong ilagak ang kanila pong pagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng inyo pong pagpapala para din naman po, Diyos, sa mga taong may kahilingan ng mabuting kalusugan. Kahilingan po sa kagalingan at maging sa kalakasan po ng pang-espiritual na espiritu po ng kanilang buhay. Panginoon, anuman ang kanila pong mga kalagayang individual, ay inyo po silang bisitahin sa kanila pong mga sarili, sa kanila pong mga buhay, at sa kanila pong pang-araw-araw, dakilang Diyos. Dalangin po namin ang amin pong mga kapatid na naririto. Sila Elijah Manalus, si Lori La Chica, si Jerry de la Cruz, si Wilfredo Nepomuceno, si Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, John Lilis, Chris Odunyo, Bibi Bella Pinto, at si Isaiah Mark Siniza. Panginoon, ngayon pong umaga
sa isang muling pagkakataong kami po ay makalapit sa inyo pong banal na presensya, ay amin pong ipinapailang lang ang lahat ng ito ng aming pong kahilingan, Panginoong Diyos. Nawa sila po inyong samahan, gabayan, at sila po patuloy na panatilihing mayroon pong bukas na puso sa pagkilala ng inyong pong kadakilaan at ng inyong pong pangunguna, O Diyos. Ngayon pong umaga, kami po ay nagpapakumbaba ng aming pong mga sarili at muli nagtatalaga ng aming pong buhay para po sa buong maghapong mga gawain, paglalakbay at mga panukala na amin pong pinaplano, Panginoon. Ingatan po kami at gabayan, bigyan ng pangunguna ng banal na Espiritu at pakikisama po, Diyos, ng mga anghel na inyong itatalaga sa buhay ng bawat isa. Salamat muli, Ama, sa inyong pong kabutihan. Ang lahat pong ito ay amin pong idinadalangin, isinasamo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central Provinces Mission pursues initiation through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision: every church a missional church.
I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya Salamat po, dakila po naming Diyos ng aming mga buhay sa mundong ito'y binigyan nyo ng malinaw na direksyon, mga panuntunan kung anong uri ng buhay ang aming pipiliin, mga panuntunan kung anong daan ang aming lalakaran upang marating po namin ang langit na bayan. Salamat po Panginoon sa mga paalalang ito na aming narinig at natunghayan. Huwag niyo pong pahintulutan ang aming mga puso o Diyos na tumaliwas ang inyo pong banal na hangarin sa aming pong mga buhay. Ang mga tinatangkilik po namin, ang mga tinatamasa po naming anuman sa mundong ito, naway maging daan ito na mas lalo namin kayong mahalin, mas lalo namin kayong ibigin, mas lalo namin kayo ang gawin naming partner sa aming pong mga buhay. Dalangin namin Panginoon sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na, sa bawat oras, sa bawat segundo, sa bawat minuto ng aming mga buhay. Ang aming mga puso
kayo ang siyang may hawak nito, upang ang aming mga katapatan ay sa inyo lamang, Panginoon, hindi dito sa sanlibutan ito. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, inyo pong igawad ang inyo pong mayamang basbas, pagpapala sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga naririto, sa lahat ng aming mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay. Kayo nawa ang patuloy nilang maging karanasan sa bawat araw at sa tuwi-tuwi ng kanila pong buhay. At ngayon sa oras na ito, bayan ng Diyos, yamang kayo ay patuloy na nagtatalaga sa ating Panginoon. Patuloy na ang pagpapala ng Ama, ang pangangasiwa ng kapangyarihan ng Anak, at ang mayamang paggabay ng Banal na Espiritu ang siya ninyong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Ayan, maraming salamat po, Pastor John. Amen. Salamat po, Pastor James. Yes po. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Mga participants. At tayo po ay maging productive po sa araw po na ito dahil inuna po natin ang Panginoon. So, lahat ng participants, ay maraming salamat sa ating mga kasama po sa ating pong platform, Facebook at YouTube. So, palahin po natin podcast po sa lahat sa araw po na ito. Ingat po kayo, mga kapatid. Amen. Salamat din sa iyo, Pastor James. Salamat din po sa inyong lahat, mga kapatid. Lagi tayong mag-iingat. Patuloy nating i-connect ang ating buhay at puso sa Diyos. Salamat po sa lahat ng participants. At salamat din po sa ating pong media team, kay Sir Melvin at kay Sir Edmond. Salamat po sa inyong mga kapatid. Pagpalain tayong patuloy ng ating mahal at buhay na Diyos. Amen. Good morning. Bye-bye po. Morning po, God bless. Amen. Brother Melvin, good morning. Good morning, Brother Johnny. Kamusta dyan? Kuya Sani, good morning po. Hi, good morning. Okay, tayo ay mag-shutdown na at malamang mga busy ang bawat isa na po. Mga busy. Anyway, ngayon ay araw ng Huwebes, po, medyo malulam. Ingat po ang lahat. Bye-bye po, mga kapatid. In 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po.